isang mapagpalang araw po, mabuting kalusugan, hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi maging sa inyong espiritu, sa lahat po ng mga nakikinig at patuloy pong tatanggap ng kapahayagan ng Panginoon sa araw na to. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na buksan ang ating espiritual na pakinig at pangunawa sa Kanya pong mga salita. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa araw na to. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na magbigay ng kapahayagan sa pamamagitan po ng iyong salita at salamat din po sa patuloy mo pong biyaya sa bawat isa ng mabuting kalusugan, spirit, soul, and body at ikaw po ang patuloy na magbigay ng kapahayagan at ng kaunawaan sa kanila sa mga bagay po na ipapahayag ng iyong lingkod at patuloy pa pong lumago, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo at sa mga bagay na ginagawa mo sa aming kapanahunan. Pagpalain mo po ang bawat isa na at ikaw po ang patuloy na maluwalhati, Banal na Espiritu na nasa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So balikang aral lang po natin yung naibahagi ko nung ang first Sunday when the church becomes irrelevant, the Annas and Caiaphas priesthood at isang biyaya po ng Panginoon na patuloy nating maunawaan na ang ating panahon ngayon ay kapareho po nung kapanahunan. May kahalintulad nung panahon ni Caiaphas, ni Malakay. So makita po natin na natalakay po natin doon what is spiritual cynicism. Kasama po doon yung spiritual cynicism is a heart posture or mindset where a person becomes skeptical, distrustful, or emotionally hardened toward God, spiritual leaders, temple or church life, or spiritual experiences. So ito po yung nagiging posture ng ating puso or ng ating kaisipan na bagamat may mga pagkakataon nasa church po ang mga tao pero yun pong kanilang puso ay malayo at meron pong hindi na pagtitiwala na nararamdaman. Pangalawa, ito po it is believing that spiritual things, people, or motives are probably fake. Yan. Usong-uso po sa panahon natin ngayon ng mga fake news. Ultimo yung pagka wala ng pasok ngay ay kasama pa pala sa fake news yun. Okay, manipulative or pointless, so the heart withdraws from trust and expectation. At aminin po natin, lalo na pagka may mga nararanasan po tayong hindi nating inaasahan, pagkakasakit man yan o mga problemang hindi natin ina-expect na darating, ay meron po tayong nararamdamang ganito. So, yung pong pagtitiwala natin kahit sa Panginoon at yung expectation natin ang kaya niyang gawin, minsan nawawala, nababawasan, or minsan ay may nagiging questionable tayo. At sabi nga po sa Tagalog, ang spiritual cynicism ay hindi simpleng pagdududa. Ito ay pusong nasugatan na at tumigil ng umasa. Nawa po ang inyong posture wala po sa ganitong mga pagdududa sa ating Panginoon, lalo na po sa kanyang mga salita, kanyang mga bagay na ipinangako sa inyo. Kasama po, nasabi nga, sad to say the priests who should teach to trust God and provide hope for the people are the ones leading the decline. So yun po yun nung panahon ni Malakay. At ewan ko po kung nakikita nyo sa ating kapanahunan na nangyayari din po ang mga ganong pangyayari, pero nawa po wala sa ating iglesia at sa bawat isa sa atin. So kasama po doon na yun pong they offered blemish sacrifices, yung mga hindi na katanggap-tanggap sa Panginoon na klase ng hayop na iniaalay, taught the people carelessly and inaccurately, lowered God's standard to keep the people comfortable. So sa Malakay 1:12-14 po yan, at instead of guarding knowledge, they normalized mediocrity. So yun yung pong okay na yan, 'di ba? Malimit tayo sa ganun, lalo na po mga Pilipino.
So dito po sa Malakay 2:7-9, sabi nga po dito, "For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is the messenger of the Lord Almighty. But you have turned from the way, and by your teaching have caused many to stumble, and you have violated the covenant with Levi, says the Lord Almighty. So I have caused you to be despised and humiliated before all the people, because you have not followed my ways, but have shown partiality in matters of the law." At sa panahon po natin ngayon, hindi ko po alam kung nasusubaybayan nyo ang impeachment trial para sa ating vice presidente, pero makikita nyo po na talagang maging sa mga question sa atin pong batas kahit wala tayong alam. Pero salamat po na may nagpapaliwanag. Yun ay kung pinapakinggan natin yung paliwanag ng mga marunong. Di po ba? So, Malakay confronts leadership first, because when leaders drift, the people follow. Sa Malakay 1:2 sa NIV po, "I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us?" Natanong na po ba natin yun sa Panginoon? Panginoon, paano mo kami minahal? Alam natin, mahal tayo ng Panginoon. Pero pag may mga pangyayari ba sa buhay natin, natatanong natin ng Lord, Panginoon, paano mo kami minahal? "Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I have loved Jacob." Bakit po? Kasi si Jacob, yung in-offer niya sa Panginoon, yung ina-expect ng Panginoon, hindi po yung gusto lang. So Malakay ministered to a post-exilic Israel that was restored outwardly but corrupt inwardly, meaning religious, disillusioned, apathetic, and led by compromised priests just before God's long silence and the coming of Messiah. So yun pong sabi nga, restored structure but weakened devotion. Nung Malakay's day ay sabi nga, temple rebuilt, sacrifices offered, priest in place, hearts disengaged, worship continued, but reverence was gone. So, yun pong sabi nga natin pwedeng nagwo-worship ka sa Panginoon, pero yung paggalang mo at yung pagsunod sa kanyang mga kagustuhan ay wala na. At ang iglesia po ngayon, hindi naman lahat, at sana po ay hindi tayo kasama doon. Many churches established and planted, services organized, and ministries multiplied. Music and worship is polished and excellent. So, isang magandang bagay po na nangyari. Pero makita po natin, passion for God is then replaced with religiosity and carnality, weakens the church. The danger isn't the absence of ministries. Pwedeng marami po tayong ginagawa ng mga ministeryo at minsan napofocus na nga lang po dun sa ministry na ginagawa natin at hindi na sa Panginoon na nagbigay ng kung ano yung dapat nating gawin. At hindi na natin siya natatanong, Lord, ano bang gusto mong gawin dito sa grupong ito na pinahawakan mo sa akin or inassign ni pastor? Nahawakan ko, ano po ang gusto mong gawin? At yun ang gagawin ko. Not my will, but yours be done. Lagi pong dapat ganun, lalo na kung may pinagkatiwala sa ating ministry at maging sa ating pong pagtatrabaho. Sabi ko nga, kung nasa marketplace kayo, lagi nyo itatanong, Lord, anong purpose mo? Bakit mo ako inilagay dito? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo na yung purpose mo sa buhay ko ay matupad? Sabi nga po, the danger isn't the absence of ministries, it's routine without awe. Nararanasan po ito ng mga nagtatrabaho, di po ba? Sa tagal nyo sa trabaho, kung ilang taon na kayo. Kasi may napakinggan ho akong isang pasahero na professor daw siya at 2 years na siya. Pero sabi niya, may hinahanap pa din ako, kaya gusto ko pa rin umangat. In-encourage niya yung isang mukhang naging estudyante niya na sabi niya, magpatuloy ka, sabi gano'n, huwag kang titigil, sabi, kasi gusto ko na po magtrabaho kasi
medyo yung pamilya nila ay nagkahiwalay daw yung kanilang magulang at kailangan niya raw na kumita, pero in-encourage niya yung dati niyang estudyante na kung magpatuloy ka para yung kinabukasan mo makikita mo ring hindi ka mananatiling ganyan. Okay? So sa panahon po natin ngayon, makikita natin medyo mahirap na po yung buhay at sabi nga marami nagsasarang mga negosyo at maging ang mga employer, mga nawawala na. Although may mga tumatanggap pa rin at naghahanap ng kanilang mga empleyado, magiging empleyado, pero makita po natin. So leaders lowering the standards nung Malakay's Day, priests accepted blemished sacrifices. So, yung standard ng Panginoon, hindi na nila sinunod. Sige, kahit may sakit yan, tatanggapin na namin. Offering mo naman para sa Panginoon yan eh. So, they adjusted God's standards to keep things running in the temple. Church today, avoid difficult truths. Okay? Hindi po lahat ng church ay sabi nga ay nagtuturo at itinuturo. Yun pong mga katotohanan, lalo na po sa panahon natin, yung mga katotohanan alam nilang makakasakit sa tao or maaaring umalis sa church or maaaring lumipat ng church. Okay? So yung pong ina-avoid na ituro or ipahayag. Trade depth for popularity. Ano po ba yung mga topic na popular sa ating ngayong pong kapanahunan? And soften repentance to retain volunteers, o para manatili sa church. Hindi niya sasabihing mali na yung ginagawa niya. At kailangan magbago, pagsisihan, magbago, at patuloy po, even sa ating mga physical na katawan. Diba kaya tayo nagkakasakit? Hindi natin inaalagaan. So kasama ho ako dyan sa sinisermonan ko dahil naranasan ko po yan at even sa mga panahon ngayon na sabi nga may mga examen pong ginagawa sa bawat isa sa atin at may mga pagtuturo ang Panginoon even sa mga karamdamang nararanasan po natin. Kasama po doon, di po ba na ang ating physical na katawan ay templo ng banal na espiritu. Kaya kung pinababayaan nyo sa inyong mga pagpupuyat, magpapagod, kahit po sa mga nanay, kasama na po ako dyan, at yung mga nag-overwork na hindi natin napapansin na ay sobra na pala. O, kaya nag-overeat or undereat. Yan, overeat or undereat. Kasi malimit po ako, hindi po nakakakain sa tamang oras kahit nasa bahay lang ako. Yon. So, lalo na pag nasa labas. So, yung sabi ng anak ko, mag-alarm ka mami kung anong oras ka dapat kumain. Pero pag solo naman ho ako, lagi pong, although may pagkakataon nakakalimot din po ako ng dapat kong baon. Pero isang biyaya po ng Panginoon na makita po natin, kasama sa pinapaalagaan niya, yung physical nating katawan, tamang oras ng pagtulog, pagkain, ano yung kinakain, ano yung alam mong nakakasama sa iyo, iniiwasan mo na ba? So dito po sabi nga when leaders stop guarding truth, people stop honoring God. Kaya po yung katotohanan na kailangang marinig nyo ay talagang ipinapangaral po. Sabi po ni Pastor Wilbert, if there is no revival of the heart, renewal of the mind, and transformation of life among God's servant, then the church will become irrelevant and spiritual cynicism will abound. Kaya po makita natin at patuloy na tinalakay po natin nung una, how was God's anger provoked by the priesthood during the time of Malakay? So, una po doon, they despised God's name while claiming to honor Him. They offered polluted sacrifices. They lowered God's standard instead of guarding them. They broke the covenant of Levi. At kasama po doon, sabi nga yun pong they showed partiality and corruption at they failed to teach the people properly. So makita po natin yan na nandiyan pa lang sa Malakay 1 and 2. Yun pong nag-provoke sa
galit po ng Panginoon dahil po dun sa kanilang mga ginawa. At isang bagay po na makita natin na why God's anger burned so strongly. So ang kadahilanan po, priests represented God to the people. So priests represented the people to God. Kaya po kung may mga prayer request kayo na pinapaalam sa amin, ay patuloy po namin inilalapit sa Panginoon. Lalo na sa sitwasyon po natin ngayon, magkakalayo tayo ng lugar. So, pero isang biyaya po ng Panginoon na nakakatuwa na nagagamit po ang bawat isa. At makita nyo po, gagamitin kayo at paniwalaan yung gagamitin kayo ng Panginoon kahit na po ano man ang kalagayan nyo. Wala pong limitasyon sa kakayanan ng Panginoon kung hindi rin po nyo nililimatnihan ang sarili nyo para gamitin ng Panginoon. So, when priests failed, the entire nation suffered. So, nawa po, patuloy nating ipinapanalangin yung nangyayari po sa ating bansa at isang biyaya po na pinagpapasalamat natin na yun pong bagamat na may epekto po ang naging bagyo, pero isang biyaya po ng Panginoon, isang pagpapala po at isang pagpapasalamat at sinasabi ko, Lord, salamat po sa kahandaan ng aming gobyerno kahit hindi pa dumarating o hindi pa nananalasa ng husto yung bagyo. So, they committed a major mistake. It was a systemic spiritual malpractice. So, isang bagay po na makita natin at sa pagpapatuloy po ng part 2 nitong atin pong naibahagi, sabi nga po the core is yung when the church becomes irrelevant. So the Annas and Caiaphas priesthood part 2, yun pong the core issue of a corrupted priesthood. Ito po yun. They feared people more than God. Pangalawa, they valued convenience over covenant. They preserved religion over reverence. Yun pong tamang paggalang, pag-honor sa Panginoon. Over dun po sa pagiging religious. Yan. Minsan po gusto kong maitanong bakit pagka ay may nag-aantanda pag napadaan sa simbahan. Kasi lumaki ho ako na hindi ko nalaman bakit ganun. Okay? So, sa nakakaalam po, pakisabi niyo sa akin. So, the truth, God's anger was provoked because the priests, first, despised His holiness. Second, corrupted worship. Third, distorted His law. And fourth, led the people into a casual, compromised covenant life. Okay, di ba? Covenant life. Marriage covenant. Pero naiko-compromise nyo ba sa mga mag-asawa? Okay? At maging yung relationship natin sa Panginoon, kino-compromise nyo po ba? Lumalago ba kayo? And every time na alam nyong kino-correct kayo ng Panginoon at ng Banal na Espiritu na nasa inyo, pinapaalalahanan kayo, nagsisisi po ba kayo agad at lumalapit at muling nanunumbalik sa Panginoon? Kasi hindi naman hahayaan ng Panginoon na kung may mga pagkakamali tayong nagawa, lalayo, yung bagang malayo na tayo, saka pa lang tayo sa tawagin. Sa unang hakbang pa lang po, nagpapaalala na. Dahil ayaw po ng Panginoon na malayo tayo sa Kanya. Tayo lang yun talagang gumagawa ng hakbang para lumayo sa Kanya. Pero siya po, yung pong pagiging malapit, ang nais po niyang ipagkaloob sa atin. So, pangalawa po sa letter B, what was the condition of the temple and the priesthood during the 400 years of silence? So, nagpaalala po, sinabi po kay Malakay, and after po mapaalalahanan, ay hindi na po nagsalita ang Panginoon for 400 years. So, sabi nga po dito, the so-called 400 silent years, roughly 430 to
ano to, 430 before Christ. So makita po natin na isang biyaya ng Panginoon na patuloy po siyang nagsasalita at patuloy po nagpapaalala. So nung time po na sabi nga po ay patuloy na nagpapaalala ang Panginoon sa atin, na makita po natin na yung pong 430, tapos yung pong kung nagkulang siguro to, 4 BC, from Malakay to John the Baptist. So isang bagay po na makita natin, weren't spiritually quiet in terms of activity, but they were quiet in terms of prophetic voice. So yun pong mga kapahayagan ng Panginoon. Mabuti nga tayo sa panahon natin ngayon, advance na, di ba? Examine, nararanasan natin yung mga prophetic word na ibinigay po sa atin, even yung mga pangyayari sa ating bansa na kung nakikita nyo. During that time, the temple stood and the priesthood functioned, but both steadily lost their spiritual center. So, ano po yung condition ng temple during nung 400 years of silence? First, it is under the Persian rule. So, from 450 to 332 before Christ. So, the temple was rebuilt under leaders like Zerubbabel and Joshua. So, yung 6th century before Christ po, it continued functioning through the Persian period. The temple in Jerusalem, yung second temple, was active. The high priest was the central Jewish authority. Then worship and sacrifices continued according to the law of Moses. The priesthood was relatively stable and hereditary. So yun pong sa lineage or yun sa angkan po ni Aaron na makita natin na nagpapatuloy. At pangalawa po, sabi nga second, it is under the Greek rule. So from 332 to 167 before Christ. So when Alexander the Great conquered the region, 332 BC, Judea came under Greek influence. After his death, control of Judea shifted between Ptolemaic Kingdom or yung Egypt and Seleucid Empire, yung Syria. Condition of the temple remained active. Greek cultural influence increased and some Jewish leaders adopted Hellenistic practices. So makita po natin na patuloy na ang biyaya ng Panginoon kahit na po ng under ng Greek rule at yun pong mga influence na natutunan. Pero makita po natin na yun pong sa templo nag-remain naman na active. So, pero under po nung Greek rule, makita rin po natin yung corruption in the priesthood. So, history po ang ating pinag-aaralan. Actually, naibaghagi po sa atin. So, makita po natin, by the Seleucid period, especially under Antiochus IV Epiphanes, 175 to 164 BC, pagan practices were introduced. Kaya nga po kahit even sa panahon natin, meron po tayong mga ganong practices pa yung ating mga kababayan or minsan tayo ay nakaranas din ng ganon. In 167 before Christ, Antiochus desecrated the temple. So many Jewish and Christian interpreters believe that that he was the fulfillment of prophecies in the book of Daniel. Ano po yung prophecies na yun? So, yung sa Daniel 8, basahin nyo na lang po yung a little horn. So, sa 8 to 12 po ng Daniel, therefore the male goat grew very great. But when he became strong, the large horn was broken, and in place of it four notable ones came up toward the four winds of heaven.
And out of one of them came a little horn which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land. And it grew up to the host of heaven, and it cast down some of the host and some of the stars to the ground, and trampled them. Verse 11, he even exalted himself as high as the prince of the host, and by him the daily sacrifices were taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Because of transgression, an army was given over to the horn to oppose the daily sacrifices, and he cast truth down to the ground. He did all this and prospered. So, ito po yung makita natin na katuparan ng propesiya. At dito po sa Daniel 11, the contemptible person. Pero dito po sa Daniel 11:21 ng NIV, he will be succeeded by a contemptible person who has not been given the honor of royalty. He will invade the kingdom when its people feel secure, and he will seize it through intrigue. Okay, so hindi naman po ito si Boy Abunda. Okay, pero makita po natin, basahin nyo na lang din po, nakasama sa condition ng temple during the 400 years of silence. Second, it is under the Greek rule. So, from 332 to 167 before Christ, pakibasa nyo na lang po at medyo mahaba ito sa Daniel 11:21 to 45, Good News Translation. Sabi niya nga po, stop sacrifices, erected an altar to Zeus, and sacrificed unclean animals. So the high priesthood became political and could be bought. Okay. Parang panahon, sa panahon lang po natin, wala naman tumanggap sa inyo ng maleta. Pero makita po natin yung mga issues ngayon sa politika na lumalabas. So sabi nga po yung pong mga katotohanan ng mga pangyayari, yung siyang patuloy na malalaman at patuloy po magpapalaya sa atin. Sabi nga po, legitimate high priests were replaced for political reasons. This was one of the lowest points in Jewish history. So, yung pong sabi nga, pagka meron pong gumagawa ng tama, talagang marami pong kokontra dyan. Then the third, yung the Maccabean Revolt. So, from 167 to 160 before Christ, a priestly family led by Mattathias and son Judas Maccabeus led a revolt against Seleucid rule, o yung pong sa Egypt. Tama po ba? So, the temple was recaptured. It was cleansed and rededicated in 164 BC. This event is commemorated in the Jewish festival of Hanukkah. The priesthood, but now politically empowered, became intertwined with religious leadership. So, pag-aaralan nyo po, sabi ko, Lord, oo nga, nangyayari kahit ngayong panahon namin. At pang-apat, yung fourth, the Hasmonean period. So, 143 to 63 before Christ. The Maccabean family, Hasmoneans, ruled Judea for 100 years. High priests were also kings. The high priest possessed the combined political and religious power. The priesthood was no longer strictly from the traditional Zadokites line. Internal division grew. At dito po, during this period, Jewish sects, implemented. Pharisees emphasized strict law observance and oral tradition. So sa Sadducees, priestly aristocracy controlled the temple. At sa Essence, separated group possibly connected to Quran. The temple functioned but with fractured religious unity.
May unity pero fractured. Okay? So makita po natin. Summary of the temple and priesthood during the 400 years. So yung pong temple, fully functioning throughout most of the period. Desecrated under Antiochus IV, restored by the Maccabees and greatly expanded under Herod the Great. Then priesthood began as hereditary and stable, became politicized and corrupt under Hellenistic rulers, combined religious and royal power under Hasmoneans, and controlled and manipulated by Rome in the first century. So yung bottom line po nito, the period was not spiritually silent, but politically turbulent. The temple remained central to Jewish life, but the priesthood increasingly became entangled with politics, foreign control, and internal sectarian division setting the stage for the religious climate of the New Testament. So, isa pong makita po natin na yung pong period ng 400 years of silence, makita natin na sabi nga hindi po spiritually silent but politically turbulent. Even sa panahon po natin ngayon. At makita po natin na paano po tayo re-react o paano po natin tinitignan ang mga pangyayari sa ating bansa, maging sa atin pong sa political side. Hindi lang po sa bansa natin. Alam po natin yung gera between Iran at ang US at yun pong iba pang bansa. So, every time nga po na nakikita or narinig ko sa balita, sabi ko, Lord, malapit na talaga ang iyong pagdating. Kasama na po yan sa dapat nating asahan. Yes, hindi naman sabi nga po nais ng Panginoon na maligtas ang lahat at ipapangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan. Pero hindi naman sinabing lahat tatanggap. Pero ipapangaral po. At sino po yung papangaral na mabuting balita? Di syempre po, tayong mga nakakilala na sa Panginoon. Ang tanong, nalalakaran po ba natin yon? Hindi lang basta manalangin. Sabi ko nga, kaya kayong gamitin ng Panginoon. Kung di man kayong makalabas ng bahay or kung hindi man kayo makalakad ng malayo, kasama na rin po ako doon. Sabi ko nga, Lord, maghihinay-hinay na ako ngayon dahil kumbaga nararamdaman na rin ang physical kong katawan. At kumbaga yung mga bagay na kailangan po nating unahin, lalo na po kung alam natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hindi na po yung iba at hindi na po tayo nagpapadala, kundi lagi po nating itatanong sa Panginoon, Lord, saan mo ba ako dinadala? Ano ba yung natutupad ko ba yung purpose mo sa buhay ko? At papunta na ba ako dun sa destiny na inilaan mo para sa akin? So kasama po yun na kailangan po nating alamin. Kaya nga po pagka nag-share ako na sa may birthday man yan or kung sa sino man, sabi ko, alamin mo yung purpose ng Panginoon. Kasi baka kailangan lang nila ng paalala. Lalo na yung mga dati nating alam na nating nakakilala sa Panginoon at nagkaroon din ng sariling desisyon na tanggapin siya ng personal sa kanilang buhay. Baka kailangan lang ng paalala. Lalo na po, kayong mga sanay sa social media, yan, isang biyaya ng Panginoon na magamit po kayo at yung load nyo yan, sa pagbabahagi ng kanya pong salita, ng kanyang pag-ibig, ng kanya pong, even yung kanya pong pagkokorek kung may mga maling ginagawa. Yes, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga po sa kanyang pagmamahal, hindi niya papayagan na manatili tayo sa mali.
kundi itinatama po ang mali sa buhay natin. Ang tanong, gaano tayo kawiling magpatama? Hindi yun lagi lang tinatamaan, pero wala namang iniilagan nyo naman. Okay? Imbis na magkaroon ng pagbabago sa kaisipan, sa puso, sa posture ng puso natin, yung pagsisisi, at patuloy pong panunumbalik sa Panginoon. Sabi nga, personal po ang relasyon ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Ikaw at siya nakakaalam ano yung lagay mo. Unless na pinapaalam mo din sa, binanggit ko po sa inyo na kung sino yung spiritual na leader nyo na kinikilala. At patuloy pong accountable kayo sa mga pangyayari sa buhay nyo. So, biyaya po ng Panginoon na sabi nga makita po natin yung susunod na sabi nga yung setting the stage for a religious climate to the New Testament. At yung pong letter C, natatalakayin natin sa ating pong on-site. Why was there 2 high priests in the times of John and Jesus? So, kasama po yun na dahil ayaw po nating maging irrelevant po ang church. At bilang kabahagi po tayo ng church, ay patuloy po nating makita na tayo po ay may ginagawang relevant at nagpapatuloy po sa pagsunod sa Panginoon. So, biyaya po ng Panginoon, tayo ay patuloy na magsama-sama at patuloy po yung kanyang plano para po sa iglesia natin or sa kanyang iglesia na magawa po natin ng sama-sama na may pagkakaisa at patuloy pong pagtutulungan, pagmamalasakitan at wala na po yung mga negatibong bagay na ating sinasabi sa bawat isa, kundi yung pong biyaya na patuloy pong binabahagi ng Panginoon, pagmamahal, pagmamalasakit at ganoon din po yung tulong na maipapagkakaloob ay patuloy po nating maibahagi sa mga nangangailangan at yung pong higit sa lahat yung pong pananalangin. Yun po ay kung ipinapaalam nyo kung kanino kayo accountable. Dahil isang biyaya po ng Panginoon na maganda pong meron pong nakakaalam ano yung mga pangyayari, ano mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Okay? So, biyaya po ng Panginoon na patuloy tayo magsama-sama sa darating na susunod na linggo at patuloy po kayong maging malakas sa spirit, maging sa inyo pong katawan at maging ang inyo pong espiritu na hindi lang kayo nagbabasa ng ating at sasubmit sa JFBC poll, kundi yun pong ninanamnam nyo po, binabalik-balikan nyo ang mga natatanggap nyo upang patuloy po kayong lumago, lumalim sa pagkakilala sa Panginoon at makita nyo po, magiging madali sa inyong malaman ano ang nais ng Panginoon sa buhay nyo. Na hindi na kayo, aminin nyo na Panginoon, sa ngayon ako nagpapalakad sa buhay ko, yung gusto ko yung sinusunod ko, pero starting now, Panginoon, patuloy ko pong isinusuko sa iyo ang mga bagay na ito at ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Thank you, Holy Spirit, na patuloy ka pong magpapahayag sa bawat isa at patuloy nilang madaling marinig ang iyong tinig. Makikita po nila, Panginoon, at patuloy na madidiscern kung ano po ang nanggagaling sa iyo at ano po ang nanggagaling sa kaaway. Pero higit sa lahat, makita po namin na ikaw ang mananagumpay at patuloy naming pinaglilingkuran, for we are an overcomer, Panginoon, dahil ikaw ang unang nag-overcome. At salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming itinutuwid, hindi mo kami pinababayaan sa aming mga maling kaisipan, maling pananampalataya, or maling paniniwala sa iyong mga salita. At salamat po na patuloy ka magpapahayag sa amin sa mas malalalim na bagay. Kung nakikita mo sa mga bagay na naipahayag mo na, patuloy kaming sumusunod, sinasagawa po namin, at patuloy kaming connected every day sa iyong presensya.
Thank you, Father God. Ikaw po ang maluwalhati sa Jesus the Faith Builder Church, Bacoor. At salamat po sa mga bagay na gagawin mo sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan po ng bawat isa sa amin, sa kalusugan, sa kapangangailangan. Thank you, Heavenly Father, na patuloy pong mananangad sa iyong mga salita, sa iyong pong presensya, sa iyong mga sinasabi, at matutunan po ng bawat isa yung lesson na itinuturo mo sa mga pangyayari nararanasan po namin sa aming buhay. Pagpalain mo po na mabuting kalusugan, ng kapayapaan ng isip, at ganun din po ng sama-samang pananalangin na may pananampalataya sa iyong salita, sa iyong mga pangako, at sa iyong ipinahayag sa bawat isa sa amin. This we pray at dalangin po namin na ikaw po ang patuloy ding maluwalhati sa aming bansa. The truth will set us free. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang maluwalhati, at salamat po na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Dahil ikaw ang gumawa ng mundo at ganun din na nagbigay sa amin, sa bawat isa sa amin ng aming buhay, mapulfill po namin ang iyong kalooban sa aming buhay at matapos namin ang iyo pong pinapagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa mga dalangin at pagpapasalamat. Amen and amen. God bless you po.